So yun, okay, KGX, kamusta kayong lahat? At ito, pauwi tayo ngayon at pag-usapan natin yung galaw ng Bitcoin. So Bitcoin, tulad ng sinabi ko kagabi, 73.8, yan yung pinaka-resistance natin na kung saan lumipad siya hanggang 75,700 mga idol, okay? So kung mapapansin natin, dun sa 75,700 na yun, dun na lang siya naglalaro hanggang 74,700. Yan yung nakita ko dyan. Tapos mapapansin natin ang Fear and Greed Index is lahat greed, no? So kung titingnan nyo, last bull market, no? Last bull market at ngayon, yung pinagkaiba nila nung 69,000, wala na, fear na, no? Nung biglang nagkaroon ng big drop, mga lodi, nagsimula na yung fear doon sa index, mga lodi. So ngayon hindi, ang daming ngayon yung mismong sinasabi ko ng October, 'di ba? Nasabi ko possible makuha ni Bitcoin ang 100,000 USDT, 110,000, di ba? So para sa akin ngayon, for me so parang ang dali niyang kunin kasi kung titingnan nyo, napakabilis gumalaw ng market from 66,000 to 75,500 mga idol, di ba? Kung titingnan nyo, 75,700 sa loob ng isang araw, mga idol, di ba? Kaya yung 80,000 na sinasabi nila, possible, kayang-kaya yan, no? Kung sakali, no? Hindi naman natin sinasabing itong November, pero I think December, pero pwede din lumipad bigla kung sakali, 'di ba? So kapag habang hinihintay yan, yung inauguration, pwede na silang bumili ngayon. Tingnan nyo ETH, tingnan nyo ETH 2.3. Pinakita ko pa sa inyo yan, bumili tayo, no, worth 103,000, 'di ba? Tapos biglang nag 2.8 na ngayon, no? Nasa 145 na yata ngayon, 'di ba? Ilan na ang profit natin doon? Nasa 30,000 profit na tayo doon. So hindi siya biro. Kumbaga sabi ko nga sa inyo sa channel natin, pinapakita natin lahat, transparent yung lahat ng trade natin para alam niyo kung ano ba talaga yung risk na meron sa loob ng crypto, no? Kung makikita nyo talaga yung galaw ng market dito, grabe, no? Sa isang araw kaya kang ubusin, di ba? So yun lang, wag lang magiging sugarol, mga lodi, no? And then 2016, di ba? Nung panahon din ni Trump, lumipad yung value ng Bitcoin that time. So ngayon 2024, eto na, no? So tingnan natin, ano ba ang mangyayari ng 2025? Kaya bang kunin ng 110? Para sa akin, kayang kunin ang 110 USDT, no? Kaya tingnan nyo ako, nakaipon lang ako. Kung hindi ako naniniwala dyan, di sana wala na akong ETH ngayon, di ba? Sana wala na yan, hindi na ako nagtitrade, hindi ako naglo-long position ngayon, di ba? So nakita nyo yun, di ba? Yung $10 natin dun sa may isang platform, grabe, 1,500% ang inangat nun. Ganun yun. Yung 500 mo, ayaw niyang gawing sobrang taas kung alam nyo lang kung paano pumasok. Kaya sabi ko sa inyo, aralin nyo yan. Ito yung time na matututo kayo. Ito yung time na kung wala kayong pera at pang invest ngayon, mga lodi, at pang laro sa crypto, no? Ito yung time para mag-observe, no? Para makita mo kung paano yung nangyayari. Okay, ganito pala. Kapag anti crypto pala, babagsak. Kapag pro crypto pala, aangat. Kapag election. So isa yun sa i-check nyo. Okay, ito palang cycle na to, nagkaroon ng Bitcoin halving. Nung nagkaroon ng Bitcoin halving, lumipad. Okay, yun yung mga tinatandaan. Okay, ito palang bull market ngayon. Bakit siya biglang lumipad, no? Bakit niya nakuha kaagad yung all-time high, no? Nung last bull market na 67,000 to 69 or 69,000 that time. Bakit ngayon, 3 years pa lang, no? Wala pa yung pinaka-4 na taon. Kung naniniwala tayo sa bull market, wala pa yung 4 na taon na sinasabi nila na magkakaroon ng panibagong all-time high si BTC, di ba? Okay. Kasi pala na-approve ang spot ETF at ang nagtitrade na ngayon sa cryptocurrency ay mga institution. Okay, kaya pala lumipad ang value ng Bitcoin. Ganun pala yun. So doon nagsisimula yan. Dapat alam niyo, kumbaga sabi ko nga sa inyo, monitor nyo everyday, may 10 minutes ka araw-araw. 'Di ba? Ganun lang din naman ako tulad ng ginagawa ko ngayon, 'di ba?
nagbibideo ako 5 minutes, makikita mo nagbabasa ako, or 10 minutes nagbabasa ako ng mga news, di ba? So unang tatanggalin, alam nyo na, di ba? Si Mr. Gary, no? So unang tatanggalin yan. So tingnan nyo, once na tinanggal yan ni Trump, ni President Trump, mga lodi, isa rin yan sa magpapataas ng value ng Bitcoin. Sige, check nyo lang yan, mga lodi. Okay? No? So far, mamaya magdadagdag ulit tayo sa ETH. Ang ETH ko kasi nandoon pa tayo sa buying range ko. At ang buying range ko pa rin naman is nasa 2,800. Gusto ko nga sana kahit 3,000. Pero doon lang ako sa 2,800. Kung ano yung meron ngayon, so ito pa rin yung buying range natin. Subukan ko pa rin bumili ng Bitcoin dito, mga lods, para at least kahit papano, no, ay Bitcoin ng ETH. Ako kasi bullish ako sa ETH, mga idol, no. Sa mga gustong pumasok sa BitGet at samahan ako dun sa BitGet, no, meron tayo dyan, meron tayong link sa description at merong free na VIP, no, VIP promo, no, ng 1 week sa BitGet, mga lodi, no. Nandiyan dyan yung link natin sa description, mga lodi. Saludo.